Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Narito na naman tayong muli para sa isang makabuluhang pag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatao. Tayo ay nasa ikalawang linggo ng unang markahan. Para sa ating aralin ngayong araw, ito ay tungkol sa pagsasakilos ng sariling kakayahan. Sa nakaraang aralin ay nalaman mo na bawat bata ay may sariling gusto, interes, potensyal, kahinaan at damdamin o emosyon. Ngayon ay tutulungan ka ng araling ito upang maisakilos ang iyong mga kakayahan at maipamalas ang mga ito. Kabilang dito ang pagkanta, pagsayaw, pagtula, pagkukwento, paglalaro ng sports at iba pa. Bago mo isagawa ang pagpapamalas ng iyong mga kakayahan, balikan mo muna kung ano-ano ang mga ito. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, sa iyong sagutang papel, lagyan ng check ang bilang kung taglay mo at ginagawa ang nakasaad sa bawat bilang. Lagyan naman ng X kung hindi. Una, marunong akong umawit at ipinaririnig ko ang aking boses. Ikalawa, mahusay akong sumayaw. Ikatlo, marunong ako sa larong sports tulad ng basketball. Ikaapat, kaya kong ilahad ang kwentong aking nabasa. At ikalima, mahusay akong tumula na may kasamang kilos o aksyon. Maliban sa mga nabanggit sa unang gawain, meron ka pa bang ibang kakayahan? Ano-ano ang mga ito? Para sa ating ikalawang gawain sa pagkatuto, pumili ng 3 kakayahang iyong taglay. Isulat ang mga ito sa iyong sagutang papel. Sa tapat nito, lagyan ng bilang na 1 ang pinakagusto mo, 2 ang pangalawa, at 3 ang pangatlo. Sa ating ikatlong gawain sa pagkatuto, sa iyong sagutang papel, lagyan ng check ang bilang ng mga larawang nagpapakita ng tamang pagsasakilos ng angking kakayahan, at X naman kung hindi. Una, ipinapakita ang kagalingan sa pag-awit. Ikalawa, masiglang sumasayaw. Ikatlo, umiiyak kapag natalo sa larong basketball. Ikaapat, masayang nagluluto. At ikalima, nagmumukmok kapag hindi kayang magpinta o mag-drawing. Nakita mo sa mga larawan na may mga batang hindi ginagawa ang kanilang kakayahan. Taglay man nila ang talento, hindi sila kumikilos upang ipakita ang mga ito. Hindi ka dapat tumulad sa kanila. Sikapin mong magamit ang iyong talento sa mabuting bagay at pamamaraan. Ipakita ito sa tamang panahon at pagkakataon. Sa bawat pagsasakilos nito,
unti-unting nahuhubog ang kakayahan mo. Sa pagkakataong ito, matututuhan mo kung saan nagmula ang iyong mga kakayahan. Narito ang mga pinagmumulan ng ating mga kakayahan. Una, ito ay regalo mula sa Diyos. Tayong lahat ay may natatanging mga kaloob, talento at kakayahan na ibinigay sa atin ng ating Diyos. Kaya nararapat lamang na atin itong pahalagahan at gamitin sa tama. Ikalawa, ito ay namana natin mula sa ating mga magulang. Ang iba naman ay nakukuha ang kanilang talento dahil ito rin ay ang kakayahang tinataglay ng kanilang mga magulang. Ang ikatlo ay nakikita natin sa ating paligid. Ang ikaapat ay nagustuhang gayahin. Dahil nagkakaroon tayo ng interes sa isang bagay o gawain, ito ay nagugustuhan nating gayahin. Ang ikalima ay nakasanayan ng gawin. At ang pang-anim, ito ay gawaing nagpapasaya sa atin. May kanya-kanya tayong galing, kakayahan at talento mula pa lang sa ating pagkabata. Para sa ating ikaapat na gawain sa pagkatuto, sa tulong ng iyong magulang o guardian, gumupit ng larawan na nagpapakita ng iyong kakayahan. Idikit ito sa iyong sagutang papel. Maaari ring iguhit mo ito. Ilagay ito sa loob ng bituin katulad ng nasa ibaba. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Para naman sa ating ikalimang gawain sa pagkatuto, sa tulong ng iyong magulang o guardian, lagyan ng sagot ang gawaing nakasaad sa ibaba. Para sa unang column, ito ay kakayahang naisa sa kilos mo. Halimbawa ay ang pagsayaw. Para naman sa ikalawang column, ito ay gawain na nakakapagpaunlad nito. Halimbawa, manonood ako ng mga sayaw. Para sa ating ika-anim na gawain sa pagkatuto, sa iyong sagutang papel, isulat ang tama kung nagpapakita ng wastong pagpapahalaga sa kakayahan, at mali naman kung hindi. Una, ipagmamalaki ko ang aking kakayahan. Kung ang sagot ninyo ay tama, magaling. Ikalawa, ikahihiya ko ang aking mga kakayahan. Kung ang sagot naman ninyo ay mali, tumpak. Ikatlo, pauunlarin ko ang aking mga kakayahan. Kung ang sagot ninyo ay tama, thumbs up para sa inyo. Ikaapat, ibabahagi ko ang aking mga kakayahan. Kung ang sagot ninyo ay tama, mahusay. Ikalima, takot akong ipakita ang aking mga kakayahan. Kung ang sagot ninyo ay mali, good job! Dumako naman tayo sa ating ikapitong gawain sa pagkatuto. Iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay tamang pagsasakilos ng kakayahan. Malungkot na mukha naman kung hindi. Una, si Mimi ay magaling umawit, kaya magiliw niyang ipinaririnig ito sa ibang tao.
Ikalawa, magaling gumuhit si Nico pero ayaw niyang ipakita ang kanyang mga gawa sa mga magulang at mga kapatid. Ikatlo, paglilinis ang hilig gawin ni Sarah. Tuwing araw ng Sabado ay tumutulong siya sa paglilinis sa kanilang bahay. Bilang pangwakas, masasabi mo na tandaan na ang bawat patlang, katulad mo, ako ay umaasa na marami kang natutuhan sa ating aralin ngayong araw. Paalam mga bata, hanggang sa muli!